sa ganyan, sa gera, no? I've been subjected to a lot of threats. Pero yung family ko nasasakay. Alam mo ba na, Juan, kung minsan natatawa nga ako na, parang, di ba, pag sumakay ka sa aeroplano, bigla ka magsasabi na, yung stewardess, sabi niya, oh, you have to buckle up, ito yung procedure, di ba? Pati pag-wear ng mask, pati yung Juan. Ganun din ako. Pag sumakay yung misis ko, Mami, pag may putok diyan, oh, nandito yung vest ko, itakip mo agad, tatakip po sa iyo yan. Dati naman, bakit naman ganyan siya sabi mo? Natatakot po kayo for your life dahil dito sa mga naisiwalat nyo na? For the life of members of my family. Siyempre, yung security ko, siyempre, pati yung driver ko. Ganun lang kami, simple lang kami. Wala naman akong lead car, wala naman akong tail car, wala naman akong security na very we just live a simple life. Talaga. Mayor, may isang tanong lang po ako. This has been going on for the longest time. Second term nyo na ho ba? O third term nyo na po as mayor. Kailan nyo lang ho na-discover ito? Why parang recently lang ho kayo nariringgan ng medyo matitindi ng mga disclosures? Bakit ho hindi from the start? No, nagsasalita na ako noong 2019, 2020. Even during the pandemic, pag naimbita ako sa mga small gatherings, nagsasalita na ako. In fact, 2022, na nag-open up nga kami ng economy sa Baguio, at dami nang pumunta doon. Sasalita na ako sa mga Lions, sa mga Rotary Club. Oo, nagsasalita na ako dyan. So matagal na ho pala? Oo, itong laban na ito matagal na. But you needed this organization po siguro no, to institutionalize the fight? Ganun po ba? Kailangan. Kailangan meron kang, it's alliance building, coalition building. At we're hoping na yung mayors for good governance, sa sector lang yan, mga mayors lang, magka-create din ng governors for good governance. Meron din farmers for good governance, youth for good governance, at meron din mga subsector yan. Meron din sanang media for good governance, or meron din sanang, meron din clergy for good governance, kaya nagbubuo sila. No? So hopefully this is going to be a movement that will continue. Basically a movement. Okay. And then hopefully if we will be able to create the critical mass, then we can probably consolidate and then come up with the F4GG, Filipinos for Good Governance. Yun na yun. Malakas na kami na i-demand na magpakabuti na kayo. Magpakatino na kayo. Doon po sa mga napapagod na maging Pilipino, doon po sa mga nagugutom, doon sa mga nagkakasakit, sa mahirap na hirap sa buhay, lumalaban naman ng patas pero hindi nagbabago po yung buhay nila. Tapos merong ganitong mga naisisiwalat nyo po ngayon at saka yung iba rin pong nagbubuking na ng mga kurakot. Ano po kayang gusto nyong sabihin sa kanila? Well, gusto ko lang sabihin sa kanila na walang short-term solution dito sa fight against corruption. There's only a long-term solution. And that is, we're going to start it with the young people. Educate them, educate the voters. Because at the end of the day, yung good governance and in this fight against corruption, it always starts with choosing the right leaders. Dapat matuto na ang Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin na pinakitaan lang tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Sa totoo lang, you cannot blame just simply the other side. We also have to blame ourselves. Kaya nga, in the same manner na kami rin sa kaming mga politiko rin, nagkulang din kami. Diba? Marami kami hindi nagsasalita sa amin kasi nakikinabang kami. Kaya nga lagi kong binabanggit yung MAP. Diba? MAP. Kaya tulad yung tinanong mo sa akin, bakit ko konti lang ang nag-participate